Kamusta, Scorpio? Welcome to Like a Tarot. Gamit ang mystical cards at saka angel number mo, alamin natin kung ano ang message para sa mga Scorpio. Gamit ang tarot cards, mamaya aalamin natin kung ano ang situation mo, situation ng person mo, ang feelings ng person mo, at saka yung outcome ng relationship nyo. Pinapahiwatig ng card mo na kailangan mo muna maghinay-hinay at saka i-apply ang patience sa sarili. Paalala din ito na hindi makabuluhan yung sobrang pag-aalala sa mga problemang pinagdaraanan mo. May milagrong mangyayari sa iyo. Hindi ka trap sa mga dumarating na problema sa buhay mo. Marami pang posibilidad at saka opportunity na paparating sa buhay mo. Merong spiritual journey at saka growth na nangyayari sa buhay mo. Merong mga kasagutan yung problems mo at saka guided ka. Isipin mo na yung problema, hindi yan yung magpapahinto sa'yo, kundi yan yung mag-guide sa iyo. Ito naman ang angel number mo. 11:11. Your soulmate is out there, manifesting you. This person has missed you for a long time and dreams about being with you. Maybe may ilang Scorpio na nawawalan ka ng pag-asa patungkol sa love. Sa mga bagay na nagpapa-inspire sa'yo, hobbies, or mga gusto mo. Napaka-importante na mahalin mo yung sarili mo kasi yan yung gagawin mo buong buhay mo. Kapag hindi mo pinahalagahan yung sarili mo, mahihirapan ka rin na or imposible na pahalagahan mo din yung kapwa mo. Mahihirapan ka kasing ibigay dun sa person kung ano yung wala ka. Kaya pahalagahan mo yung sarili mo. Magkaroon ng personal improvement at growth. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1-week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Kahit na cards mo yung tinutukoy ko, posible pa rin na magkapalit kayo ng person mo ng sitwasyon kasi connected kayo sa isa't isa. Seven of Swords in reverse, Knight of Wands, Two of Pentacles. Meron kang plano na hindi naging matagumpay at merong person na tutulong sa iyo or magkakaroon ka ng bagong idea. At kapag nalito ka sa gagawin mong desisyon at merong mga magandang oportunidad na dumating, ibalanse mo at alamin kung ano yung kailangan mo. Para sa mga nagnenegosyo, ang advice ng cards ay maging updated ka sa kung ano yung uso ngayon para mapansin ka ng mga customer at saka i-update mo din yung sarili mo. Ang ilan sa inyo pwedeng pinagsasabay mo yung career o kaya negosyo. O kaya alin dyan sa dalawa ang pinagsasabay mo sa pag-aaral mo. Doble ang sipag mo
Ang ilan sa inyo, magre-research ka pa talaga ng pwedeng pagkakitaan or kung saan yung mas malaki ang kita sa career or negosyo. Magtatagumpay ka, makakatulong ka sa family mo or matutugunan yung pangangailangan mo. Para sa ilang single, nakadalawang cards ka na makakakilala ka ng person na cheater. Posible na ibang lahi siya at saka magkakaroon kayo ng relasyon or matutuklasan mo ito. Pero may ilang single na pinag-iisipan mo kung meron ka pa bang time para sa relasyon. Para sa ilan na nasa relationship, pwedeng kaibigan mo to or person mo na meron ka malalaman na sikreto. At kahit na alam mo na ito, ipagpapatuloy mo pa rin yung koneksyon o relasyon sa person na ito. Three of Wands, King of Swords, the Wheel of Fortune. Ito naman yung cards ng person mo. Pakinggan mong maigi baka nagkakapalit na kayo ng cards ng person mo. Maganda yung nangyayari sa buhay ng person mo kasi nakakabawi na siya. Pwedeng maganda yung karir niya sa bansa natin o kaya negosyo or nasa ibang bansa siya. Itong person na ito, kahit na makipagdebate man siya, unti-unti naman nare-realize din niya yung situation. Hindi man agad-agad ay nagkakaroon ng communication at saka yung nadidisiplina din niya yung sarili niya. At ang advice ng mga cards, kapag merong mahirap na sitwasyon, huwag pairalin yung emosyon, mas gamitin yung isip. Makinig maigi kahit na nagkakaroon ng matinding argumento. Huwag maging one-sided. Sa financial, very positive itong mga cards kasi nagiging maganda yung pasok ng financial sa iyo. Nagpapatuloy at saka namamanage mo ng tama yung money na meron ka. Kung nagkakaroon ka man ng problema sa financial, magbabago na yung kapalaran mo sa mas positibo at saka mas may pag-asa. Merong good financial luck na darating sa buhay mo. Kaya nga sinabi sa naunang cards na i-apply ang patience. Para sa ilan na single, mag-i-start ka ng LDR na koneksyon o relasyon. At ang ilan naman sa inyo, magkakaroon ka ng maiksing relasyon habang nasa ibang bansa o lugar ka. Yung potential person, ang hinahanap niya sa relasyon ay yung pangmatagalan na. Pero ikaw, nag-i-enjoy ka pa sa pagiging single mo. Maging mapanuri kasi malapit mo nang makilala yung soulmate mo. Ang ilan naman sa relationship, nagiging masaya at saka healthy ang relationship nyo. Pero may ilang weakness ka na hindi nagugustuhan ng person mo. Posibleng hinihigpitan mo siya o kaya masyado kang dumidepende sa kanya. Ito muna yung alamin natin yung feelings ng person mo na pwede ring ipakita kung ano yung feelings mo. Single ka man or nasa relationship, yung person mo masyado siyang busy sa trabaho or sa hobbies niya. Ito na yung nagiging addiction niya o kaya hindi niya mapigilan yung mga hobbies niya na nakakasama na sa kanya at saka sa koneksyon o relasyon niyo. Alam ng person mo na hindi ito makakabuti sa inyo, pero pinagpapatuloy pa rin niya. Hindi niya mapigilan yung
sarili niya sa mga maling gawain. Kaya nagbabago din kung ano yung feelings mo or attitude mo sa kanya. Hindi na ibibigay ng person mo yung attention niya sa iyo. Kailangan mong kumprontahin yung person mo sa kung ano yung totoong feelings mo at gusto mong mangyari sa relasyon. Hindi mo kailangan ikulong ang sarili mo sa hindi or unhealthy na connection or relationship. Huwag mong ilayo yung sarili mo sa mga taong concerned sa iyo. Single ka man or nasa relationship, wala kang namimiss na oportunidad. Huwag magmaling akala kasi meron pa ring kasagutan yung problems mo at meron ka pa ring chance sa love. Meron ng sitwasyon na may hirapan kang ayusin kasi kailangan pareho kayo na gumawa nito. Pero kung ikaw lang yung nagsusumikap, imposible na marisolbahan yung problema at kailangan mong tanggapin or i-let go na yung unhealthy na sitwasyon. Patungkol man ito sa trabaho mo, sa negosyo mo, relasyon mo sa kapwa or sa person mo. Yung sarili mo ang pwede mong mabago at saka kayang-kaya mong mag-adjust, pero hindi yung kapwa mo. At saka sa mga nasa relationship, kumukonekta yung mga cards na merong isa talaga sa inyo ng person mo na hindi na kontento sa relasyon. At kung magkahiwalay man kayo ng person mo, ay meron pa ring magandang buhay na naghihintay sa iyo. Seven of Pentacles, Queen of Pentacles, the Magician. Ito yung outcome ng relationship nyo. May positive result yung mga paghihirap mo. Ginagamit mo lahat ng option mo para maging tama yung mga decisions mo. Kahit na marami mang gumugulo sa iyo or sa isip mo. Magiging wise ka sa mga decisions mo, sa relasyon mo sa person mo or sa kapwa mo. Poprotektahan mo na yung sarili mo. Kumbaga may mga limitations. Naka-apat na cards na meron talagang person na nasa ibang bansa or LDR ang connection nyo or relasyon. Magbabalik ulit yung person mo sa ibang lugar or ibang bansa na para sundin kung ano yung pangarap niya. Pareho kayong magiging successful, magkasama man kayo or nagkahiwalay na. Mas magfo-focus ka sa career o kaya negosyo, magtatagumpay ka. Ang ilan sa inyo, mas bibigyan mo ng atensyon yung kalusugan mo. Aalagaan mo yung sarili mo, magda-diet ka or exercise. Naka-tatlong cards ka na para sa good health. At saka kung ang ilan sa inyo meron kang naging sakit, babalik na muli yung lakas mo. Ito yung final card mo. Six of Wands. Itong cards na ito ang nagsasabi na sa present or future, magtitiwala ka na sa sarili mo na nasa tamang direksyon ka na. Wala nang pagsisisi or pagdududa. Wala nang magpapapigil sa'yo or bago ng isip mo. Mas confident ka na tuparin isa-isa yung mga pangarap mo sa future. Para sa ilang single, sinusuri mong maigi yung mga potential person na dumarating sa buhay mo.
At saka hindi ka na rin natatakot na masaktan. At ito yung tamang panahon na makikilala mo na yung tamang person na para sa iyo, na may mabuting intensyon. Di ba nga sinabi na mamimit mo na yung soulmate mo? Para naman sa ilan na nasa relationship, marami kayong napagdaanan ng person mo sa relasyon, pero pipiliin nyo na maayos ito. Virgo, Libra, Cancer, Sagittarius, Pisces, Capricorn, Leo, Scorpio. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Sa future, maraming marirealize yung person mo sa mga pagkukulang niya sa iyo or sa family. Mas lalo nang titibay yung relasyon niyo ng person mo at magiging masaya. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. B, A, I, V, O, Q, X, Y, C, D, L, F, G, H.